Pinagsasaksak ang isang lalaking nakatambay lang sa Maynila. Ang biktima ilang beses na raw nag-trespass sa bahay ng suspect. Pero higit sa dahilang yan, binastos din daw kasi ng biktima ang dalagitang anak ng suspect. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Sa kuhang ito ng CCTV, makikitang nakatambay ang lalaking walang damit pangitaas sa harap ng isang tindahan sa barangay 767 sa Maynila. May mga kasama siyang iba. Ilang saglit pa, dumaan sa harapan nila ang isang lalaking nakaputing t-shirt. Bumalik siya makalipas ang ilang segundo. Sa kainundayan ng saksak, ang lalaking nakahubad. Kumaripas ng takbo ang sinaksak na lalaki habang dali-dali siyang hinabol ng nanaksak. Nasugatan sa tiyan ng biktima na si alias Emong. Agad namang naaresto ng mga pulis ang suspect na si alias Ariel. Ayon sa mga pulis, magkapit-bahay sina Emong at Ariel. Nagalit daw ang suspect dahil paulit-ulit umanong pumasok ang biktima sa kanilang bahay ng walang pahintulot. Binastos pa raw nito ang kanyang dalagitang anak. Yung anak ng suspect is parang nabastos nitong biktima natin. Tapos may mga sinasabi sila na parang ninanakawan sila nitong tao na to. Pinakitaan daw ng ari nung sinasabing biktima natin dito sa tao. So yun ang tingin ko pinaka-turning point. Aminado naman ang suspect sa krimen na puno na raw siya sa paulit-ulit na pamabastos ng biktima sa kanyang anak. Umamin din siyang nakainom. Kaya po nagawa ko ng pagsaksak sa tao na yun kasi paulit-ulit pumapasok sa bahay. Minsan pakikitaan yung anak ko ng bata pa yung anak ko. Ilang taon? 14 anyos pa lang. Sana sa nagawa kong patawarin po ako. Hindi ko na matisa ginagawa sa anak ko. Ayon sa barangay, talagang notorious si alias Emong sa trespassing sa mga bahay. Kakatukin niya yon, kaya itutulak niyang pilit. Pag hindi binuksan, hahanap siya ng way para masilip niya yung loob. Humingi naman ng paumanhin ang ina ng biktima sa umano'y pamabastos ng anak. Inamin niya ring gumagamit ito ng illegal na droga. Sobra siyang high na sa droga. Parang naano siya sa mga barkada. Pero pag hindi naman nakadroga po, matano. Gayunman, nasidido raw silang magsampa ng kaso laban sa nanaksak. Hindi pa po yung anak ko niya, talagang may diferensya na po. Hindi ko lang po nakuha yung record niya sa hospital. Sinasabi ko sa kanila, ikulong na lang ng maayos. Hindi ganyan. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima. Makaharap naman ang suspect at ang kasabwat niya umanong anak na lalaki sa reklamong frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.